sa'yo. Kasi kung tutuusin mo, biktima ka rin dito sa pangyayari. Biktima ka sa sitwasyon na ito, biktima ka sa ginawa ni Mang Rolando. Ikaw din naman ay niloko, kapareho ng naging sitwasyon ni Aling Marie na niloko siya ni Mang Rolando. Ano pong magiging desisyon ninyo? Parang lalayo, ayaw ko makulong, ma'am. Kawawa yung mga anak ko eh. Ako na lang ang lalayo. Uuwi na lang po kami sa probinsya ko. At kayo naman po, Ate Marie, ano po ang inyong desisyon? Tsang Ami, alam mo sa totoo lang, hindi na ako naniniwala yung mga salita niyang ganyan eh. Dahil minsan niya nang sinabi yan, minsan niya na rin lalayo. Pero ano ginagawa niya? Hindi naman siya lumalayo eh. Nag-aati ka pang kapal ng mukha mo, huwag ka nang mag-aati sa akin. Kung hindi ka maniniwala, di pakulong mo kami, ganun lang naman, di ba? Nag-aati-atinin ka na naman. Hingi rin ako ng tao, hindi naman niya ako patatawarin. Itanggap ko naman yun eh. Sa ngayon siguro hindi kita mapapatawa dahil sa lalim ng sugat na ginawa mo sa akin. Hindi lang din naman ako nagbigay ng sugat sa'yo, asawa mo rin. Bakit ako lang basisihin mo? Ay hindi, kung hindi ka lumapit, hindi ka siguro... Hindi ako lumalapit sa kanya, siya ang lumapit sa akin. O, wag na po tayo magsumbatan kasi magpapabalik-balik lang po tayo, iikot at iikot lang, hindi po tayo makaka-move forward. So para po sa inyo, Aling Marie, para po makaabante na kayo sa buhay po ninyo, ano po ang desisyon ninyo? Kayo po ibabalik sa ibang bansa. Babalik Tama pa po? po, Tsang Ami. Magtatrabaho po kayo. Opo. So ano pong gusto nyo mangyari ngayon? Na yung bahay po ninyo, hindi bahay na po. makalapit doon Opo, si yun Mang lang. Rolando Opo. at si Susan po at hindi na sila makatira doon. Bahala na sila kung magsama sila kahit saan sila pumunta So, sa impyerno. sa amin naman po, ang magagawa naming tulong ay pwede namin kayong tulungan, asistihan dun sa aspeto ng legal sa tulong po ng Public Attorney's Office para magawa po yon yung sinasabing request na yon para po hindi na sila makalapit doon. So parang sinasabi na po ninyo ngayon, bahala na si Mang Rolando sa buhay niya. Ganun po ba Bahala yon? na po siya. So Mang Putuhin. Rolando, paano po ngayon? Ganun yung desisyon niya, ma'am. Wala na po akong magagawa. Dahil talagang ayaw na po niya sa akin. So wala na daw po kayong karapatan doon sa bahay. Po, ma'am. So hindi na daw po kayo makakatungtong doon. Dahil pag inilapit na ho yata yan sa korte, pag nakita pong nandun kayo, lumapit, pwede ho kayong ipapulis at pwede po kayong makulong. Malinaw po yon. So hindi ho po pwede, Mang Rolando, na isang gabi, iinom kayo, pupunta kayo doon, magwawala kayo, at bubugbugin nyo pa si Aling Ana Marie dahil yun po ang napag-alaman namin na ginagawa pa ho pa pala ninyo. Dahil po yun ay magpapagrabe po ng sitwasyon po ninyo. Malinaw po ba yon, Mang Rolando? Opo, ma'am. So paano po, Aling Marie? Ganun na lamang po ang maitutulong namin sa inyo. At naniniwala naman din po kami na malalagpasan po ninyo ang pagsubok na ito. At alam po namin na makakabangon pa kayo at dalangin din po namin na maging maayos at maganda po ang inyong buhay at kapalaran. At sana po mag-ingat po kayo lagi dahil aalis na naman po kayo at pupunta na naman sa ibang bansa. Gusto lamang po naming malaman na saludo po kami sa mga kababayan natin, lalong-lalo na sa mga kababaihan na nagtatrabaho po sa ibang bansa at nagsasakripisyo para po sa kanilang pamilya. Maraming salamat po sa pagtitiwalang binigay ninyo sa amin. Aminin na po tayo mga kapatid, may mahalagang aral na naman tayong natutunan sa umagang ito. Lahat po tayo ay binibiyayaan ng Diyos ng kung ano ang dapat na para sa atin. Ano man ang meron tayo, matuto po sana tayong makontento at huwag na sanang maghanap pa ng higit pa dahil maaring mauwi ito sa hindi maganda. Sana matuto rin po tayong ipagpasalamat ang bawat biyayang ating pong natatanggap kahit gaano man ito kaliit o kalaki. Samantala, malaking bagay din po ang paggawa ng isang desisyon at sana bago tayo gumawa ng isang bagay, isipin muna natin ang maaring maging resulta nito, hindi lamang po kundi para sa ating sarili, kundi para din po sa mga ibang taong nasa paligid natin. Higit sa lahat, para po sa ating mga anak. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, isang paraan ng pagpapasalamat ay ang pagbibigay halaga sa sakripisyo ng iba para sa inyo. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kapatid. Salamat din sa aking co-host na si Hans Martel. Sa Dance Squad. Kay B1 at B2, thank you. Sa ating pinakamamahal na trio, Tagapayo.
ating po mga sausawero at sausawera. At higit sa lahat sa ating po mga bisita nagbahagi ng kanilang kwento. Salamat po sa pagtitiwalang binigay ninyo sa amin. At para po sa mga nais magbahagi o maging bahagi po ng aming programa sa pamagitan po ng pagiging studio audience, mag-text lamang po kayo sa numerong nakikita nyo sa inyong TV screen. At bago lang po tayo matapos, nais ko muna naming batiin ang isa sa ating solid sausawera na si Ate Annette Dagar ng Santa Mesa, Manila. At sana po, lagi nyo rin susubaybayan ang Untold Stories mula sa Face to Face. Every Saturday po yan, 10:30 ng umaga. At ang Good Morning Club naman, mula alas 5 hanggang alas 7:30 po ng umaga. Dito pa rin siyempre sa TV5. Ako po muli, ang inyong pambansang kapitana, ang inyong sangami na lagi nagpapaalala, ang problema, pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to, mga kapatid. Pambubula ko siya, manluloko siya, paluhod-luhod pa siya sa akin. Ngunit may dahilan ang panloloko ni Lolo. Nabagtan ko po ang aking tunay na sawa. Nag-asawa ng iba lalaga. Nagkaanlag. Ang sakit na dulot ng nakaraan. Meron pa palang sikreto? Kung kayo po ang lalaki, malaman po ninyo na yung misis nyo may anak sa iba, syempre po mawawala na kayo ng ganang magpadala. Ang isip ng kinilalang anak ni Mang Sulpicio, tunay na asawa pa niya ang lumason. Nakikita ko po sa nanay ko po yung hirap ng generasyon namin. Hindi po yun kasalanan ni Mang Sulpicio dahil siya ang niloko ng nanay mo. Face to Face, ngayong Martes, 10:30 a.m. Dito lang sa TV5.